May pagkakataon ba na pumapasok sa isip mo na parang ang unfair ng Diyos sa buhay mo? Kung mayroon, kailangan mong panoorin ito. Sa series na ito, tatalakayin natin ang 7 deadly sins ng mas malalim at hindi lang surface level. Hahalukayin natin ito mula psychological, biblical at maging spiritual. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang deadly sin na envy. Ito ang kasalanang unti-unti kang sisirain ng palihim. Dahil hindi ito nakapokus sa desire or actions mo. Nakafocus ito sa visions mo. Visions mo ang sisirain nito hanggang sa tuluyan kang lamunin ng hatred. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil napakahalagang paalala ito para sa iyo. Ang pagkakaintindi natin dito ay ganito. Kapag sinabing envy, akala natin ito ay tungkol lang sa inggit at paghahangad ng mga bagay na mayroon ng isang tao na kinaiinggitan mo. Ngunit kung Biblia ang pagbabasehan, hindi lang ito tungkol sa inggit. Ang envy ay isang form of resentment o galit tungo sa kung paano mag-bless ng tao ang Diyos. Naunawaan mo ba yan? Ibig sabihin, sa oras na naiinggit ka, para mo na ring sinasabi sa puso mo na ang unfair ng Diyos. Envy quietly accuses God of injustice. Naunawaan mo ba yan? Pamilyar ka ba sa kwento ni Cain at Abel sa Genesis 4? Iyan ang kauna-unahang pagkakataon na nasilayan natin ang kasalanang envy. Cain's envy began with comparison. Nainggit siya sa kapatid niya, tapos unti-unti itong naging galit hanggang sa nauwi sa pagpaslang sa kapatid niya. Binalaan pa siya dito ng Diyos sa Genesis 4 verse 7. Ang sabi ng Diyos sa kanya, "Sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it." Ngunit nabaliwala ang babala ng Diyos kay Cain. Ganyan ito kadelikado. Envy is dangerous because it feels passive, but it breeds destruction. Naunawaan mo ba yan? Alam mo ba kung bakit ito ang kasalanang unti-unti kang sisirain ng palihim? Dahil ang inggit para yang amag sa pagkain. Akala mo ay wala lang, ngunit nagsisimula na palang tumubo. Kaya't ang pusong mapagkumpara ay walang kapayapaan. Unti-unti itong aamagin gaya ng isang pagkain. Envy doesn't wound the other person. It rots you from the inside. Ikaw ang talo dito. Dahil sa oras na maghari ang inggit sa puso mo, papatayin ito ang kapayapaan at katahimikan dyan sa buhay mo. Peace cannot coexist with comparison. Dahil imbis na mag-focus ka sa calling ng Diyos sa iyo, nagfo-focus ka sa blessings ng Diyos sa ibang tao. Naunawaan mo ba yan? Delikado yan. Kung babasahin mo ang parable ni Jesus sa Matthew 20 tungkol sa mga workers in the vineyard, dito mo mas mauunawaan kung paano nagmamanifest ang envy sa puso ng isang tao. Dahil base sa naging takbo ng kwento ng parable, ang mga tauhan dito ay nilamon ng inggit ang isa't isa. At nang dahil sa inggit, nalimutan na nila na sila ay patas lang na binigyan ng sahod, patas din silang inalagaan at
patas din nilang natanggap kung ano ang ipinangako sa kanila ng may-ari. Ngunit nang dahil sa inggit, mabilis nila itong nakalimutan at ang pumalit sa isip at puso nila ay injustice o hindi patas na resulta. Nakikita mo ang problema. Envy always forgets God's grace. Hindi nga natin deserve ang kahit anong blessings mula sa Diyos. Tapos may gana pa tayong mag-demand sa Kanya. Humble your heart, brother. Wala kang mababasa sa Biblia na sinasabing mas galingan mo sila o mas higitan mo sila. Bagkus, ayon pa nga sa Galatians 6 verse 4, each one should test his own work, then his reason to boast will be in himself alone, not in his neighbor. Naunawaan mo ba yan? Test your own work. Nang sa gayon daw, ang pagmamalaki mo ay hindi nakafocus sa ibang tao, kundi sa sarili mo lang. Kaya't madalas ko rin itinuturo rito na ang kakompetensya mo lang ay ang sarili mo. Be better than yourself because God judges faithfulness, not rank. Naunawaan mo ba yan? Ang pagkukumpara ng sarili mo sa iba, nagbubunga yan ng mga negatibong bagay gaya ng pag-iisip na someone is stronger, someone is richer, someone is ahead, someone is more attractive. Ano ngayon? Ganyan talaga ang realidad. Wala kang magagawa kundi tanggapin kahit masakit. Dahil kung hindi ka rin magkakaroon ng peace of mind at peace of heart. Tingnan mo ang social media. Ang ipapakita niyan sa iyo ay mga highlights ng isang tao, hindi struggles, outcomes hindi effort, at success na walang context. Kaya ang response ng utak mo, feeling mo ngayon behind ka o napag-iiwanan kahit na ang realidad ay unti-unti ka naman talagang nag-grow. Inggit din ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nag-grow sa pagka-individual nila. Dahil imbis na ang habol nila ay kung ano ang matututunan nila, nakafocus sila sa tanong na, bakit hindi ako? Nakikita mo ang problema dyan. Imbis na ma-inspire ka, naging bitter at demanding ka pa. Hindi dahil sa post, kundi dahil sa uri ng puso na mayroon ka. Kaya't imbis na mag-grow ka, nasayang lang yung opportunity dahil mali ang puso mo. Kaya maraming tao, lalo na mga Pinoy na may mga crab mentality, ang nalulugmok na lang sa laylayan. Dahil imbis na ma-inspire, naiinggit lang ang mga bitter na feeling entitled. Makinig ka lakan. Hindi mo naman kontrol ang mga bagay at blessings na matatanggap ng ibang tao. Wala kang kontrol dyan. Kaya't imbis na magpakabitter ka at manira ng buhay at kasiyahan ng ibang tao, bakit hindi ka na lang mag-focus sa sarili mo? Dahil dyan ka lang naman may control at may magagawa. May control ka sa habits mo, sa disiplina mo, sa integridad mo, at sa effort na gagawin mo. Ngunit sa timing at opportunity na para sa ibang tao, wala kang control dyan. Kaya't imbis na ikumpara mo ang sarili mo sa iba, tingnan mo muna ang sarili mo 6 months or 1 year ago. Tapos dyan mo ikumpara ang sarili mo ngayon. Tingnan natin kung ano na ang naging progress mo. Gratitude and purpose, yan ang panlaban mo sa envy. Because envy thrives in idleness, meaningless, and insecurities.
Ngunit mawawala ang inggit mo sa oras na alam mo kung ano talaga ang misyon mo. Araw-araw kang kumikilos tungo sa misyon mo at mapagpasalamat ka sa mga blessings na dumarating sa buhay mo, ano man ang kalagayan mo sa buhay. Gusto kong alalahanin mo ito at isulat. A man with direction has little time for jealousy. Napakagandang katagayan. Baunin mo sana yan at palaging alalahanin at tandaan mo rin palagi, we have a mission, we have a movement, we don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.